Paano kung mabuhay ka 50 taon mula ngayon? Pakiramdam natin napakabilis ng ikot ng mundo. Hindi gaya dati, araw-araw ang technology ay nag-u-update. Ang ating mga smartphone ay nagiging masight. Ang mga AI or artificial intelligence ay lalong nagiging matalino. At ang ating kapaligiran, ang pagmamasdan mo ay lalong nagiging worst kada taon. Kung maglalakbay ka 50 taon mula ngayon, ano kaya ang itsura at kalagayan ng ating mundo? Sasakupin na kaya tayo ng mga robot? Mananatili pa kaya ang lahi ng tao sa mundo? O may madidiskubre na kaya tayo ng mga buhay na alien? What's up guys? Andito na naman tayo para maglakbay sa ating imahinasyon. Kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay i-click mo na ang subscribe button. Ganito ang mga pwedeng mangyari. Kung mabuhay ka 50 taon mula ngayon, tingnan mo na lang ang iyong mobile phone. Gaano na ba ang narating ng teknolohiya? 10 years ago, may ideya ka ba sa future? 50 years from now, paano kaya ang iyong mga kamag-anak at kaibigan? Ano kaya ang kalagayan nila sa hinaharap? Siguro kung magbabalik tanaw tayo, ay baka nangingiti ka na ngayon dahil iniisip mo kung paano mo hawakan ang iyong smartphone dati. Dahil baka ang mga phone natin 50 years from now ay sinusuot na natin. Or pwedeng implanted na sa ating mga mata or contact lenses. Isipin mo habang nagmamaneho ka, ang GPS mo ay nasa paningin mo na mismo. Hindi ka natitingin pa sa gadget. Ang sarap pakinggan, di ba? Pero sa kabila nito, meron ka pa ring isipin dahil hindi mo alam kung ang mga kaibigan, ang iyong mga mahal sa buhay, ay andito pa 50 years from now. Pero huwag kang mag-alala dahil ang life expectancy naman ay pataas na ng pataas. Maaari na ang populasyon ng mga senior citizen ay kapareho na rin ng sa mga bata. Pag nangyari ito, malaki ang epekto nito sa ekonomiya. Ang ating mga lolo at lola ay maagang magre-retiro at pag nagkagayon, ang mga bahay para sa matatanda ay dadami. At pag marami ng tao, ay mas mahirap humanap ng trabaho. Marami ang magiging tambay. AI ay gagamitin na sa future na dati tao ang gumagawa. Maaring 800 million na mga dati nating trabaho ang ipapagawa sa AI at ang inaasahan sa 2030. Ang world population ay aabot na ng 9 billion people. Mas maraming tao, mas maraming problema. Malaki ang posibilidad na magkaroon din ng food shortage o kakulangan ng pagkain sa iba't ibang bansa. Mag-iisip tayo ng paraan upang palakasin ang agrikultura at pagtatanim ng mga gulay. Ngunit magiging mahirap din ito dahil ang mundo ay painit ng painit at mahirap magpatubo ng pananim. At ang 70% ng world population ay maaring manirahan sa mga syudad. Pag nagkataon ng paglaganap ng virus, ay mas magiging mabilis. At kung pag-uusapan naman ng kalikasan, ay hindi rin maganda ang epekto dahil ang mga kagubatan ay unti-unting mauubos, gaya ng sa Amazon rainforest. After 50 years, halos kalahati nito ang mawawala. Huwag mo na ring asahan na babalik pa ito sa dati. Makakaranas tayo ng climate change sa iba't ibang parte ng mundo. Ang mataas na temperatura ay tutunawin na. Naglalaki ang yelo sa Antarctica na mahigit sa kalahati kumpara sa kasalukuyan niyang laki. At ang Dead Sea ay tuluyan na talagang magiging Dead Sea dahil ang mga tubig dito ay mag-evaporate na. Kung iniisip mo na bumisita sa magagandang lugar, ay pasensya na kaibigan dahil hindi na ito advisable dahil ang mga bagyo ay mas mabagsik na sa darating na 50 years. At ang mataas na level ng tubig ay nag-uudyok sa atin na lisanin ang mga tabing dagat. Pero huwag kang mag-alala, hindi naman lahat ng mangyayari ay puro negatibo o problema. Dahil kung masira man ang ating planeta, ay may option naman tayong mga tao. Siguro sa mga susunod na panahon, 50 taon mula ngayon, ay pwede na tayong tumira sa Mars. Pwede na rin tayong makadiskubre ng planeta na gaya ng sa Earth. Tapos na nating pag-usapan ang mangyayari sa lahi ng tao. At sa kalikasan, ang pag-usapan naman natin ay ikaw 50 years from now. Una, hindi ka na pupunta sa manggagamot para magpa-check up dahil meron ka ng device na pang-scan sa mga karamdaman at sakit.
At ang pagmamodify ng katawan ay magiging popular na rin. Gaya ng pagkakaroon ng high-tech na mata na nakakakita ng mga bagay na imposibleng makita ng kasalukuyan nating mata, gaya ng radiation. At kung napakayaman mo naman dahil sa Bitcoin investment, pwede kang magkaroon o bumili ng anak na ikaw mismo ang magde-design. Tatalino na rin ng mga tao pero hindi pa nila sinasakop ang mundo. Pero papunta na ito dito once na maging mas matalino na sila sa atin. Asahan natin na makakasama natin sila sa araw-araw na pamumuhay. Pero mas advance pa rin tayo. Mag-iisip, handa ka na ba sa mabuti at masama na mangyayari sa hinaharap? Kung hindi pa ay okay lang yan kaibigan, manatili ka lang sa kasalukuyan at unti-unting tumanda hanggang sa susunod na 50 taon. Sino ba ang nakakaalam? Baka sa hinaharap ay hindi na natin pag-usapan ang mga ganitong bagay at baka wala na ring tanong sa ating isipan. If you like this kind of video, subscribe. Thanks.